Dominant Protector. Credit to the author. 761 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. The Miss overwhelmed sa kalungkutan. Gayunpaman, sa isang iglap, naramdaman ni Kevin na parang may mali. Paano ito naging isang tao sa peak late phase golden class? Paf! Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig nang mapa-atras siya, tumama sa pader ng may buhay ng malakas na kalabog habang sabay na ibinagsak ang TV. Ang screen ng TV ay nabasag sa lupa. Pinigil ni Terence ang kalahati ng kanyang lakas sa isang segundo. Hindi niya maintindihan kung bakit pipigilan siya ni Uncle Fredo at hihingi ng awa, ngunit dahil nagsalita si Uncle Fredo, natural na sumunod si Terence. Sa pagiging matatag ni Uncle Fredo, tiyak na mayroon siyang sariling mga dahilan. Mistiko. Si Kevin ay matatakot na nakatingin kay Terence at umubo muli ng ilang subo ng sariwang dugo habang nagpupumilit siyang sabihin ang salita. Alam ni Kevin na binawasan ni Terence ang kalahati ng kanyang kapangyarihan para ipakita sa kanya ang awa. Kung hindi lang show mercy ni Uncle Fredo, namatay na siya. Napakawalang awa. Saan nanggaling itong Terence? May lakas siya ng early phase Mystic Class S. Paano ito naging posible? Ilang taon na ba talaga siya? Mukhang hindi siya mas matanda sa akin, hindi rin siya mula sa isang marangal na bahay. Paano niya nakuha ang ganoong kalaking lakas? Sa kabila ng lahat ng iyon, alam ni Kevin na kailangan niyang tumakas. Isang beses nagpakita ng awa sa kanya si Terence, at maaaring hindi siya ganoon kaswert sa pangalawang pag-atake. Saglit na nag-alinlangan si Kevin at itinapon ang kahon ng Wanenchanmo at 2 piraso ng labi ng mapa mula sa pagkakayakap niya. Siya, habang hindi pinapansin ang sakit habang tumatakbo palabas ng bilya, nawala sa madilim na gabi. Alam niyang kung hindi niya iiwan ang kahon at ang mga mapa, hindi siya hahayaang makatakas ni Terence, at mawawalan siya ng buhay sa bandang huli. Nakatitig si Terence sa likuran ni Kevin habang siya ay umalis, hindi siya sinusundan dahil isa na siyang may kapansanan. Ano pa ang silbi ng paghabol sa kanya? Pagkatapos ng insidente ni Darren, nagpakita si Terence ng napakalaking interes sa pag-compress ng sarili niyang enerhiya. Ang kanyang enerhiya ay maaaring gamitin ng iba, ngunit sa sandaling na-compress, sa sandaling ilabas niya ang enerhiya ay parang isang pagsabog na hindi kailanman magagawa ng mga tao. Ang palad ni Terence na tumama sa dibdib ni Kevin ay naglalaman ng nakakompress na enerhiya, at ang enerhiyang ito ay agad na sumabog sa pagpasok sa katawan ni Kevin tulad ng isang stick ng dinamita. Sinira nito ang mga meridian ni Kevin. Kahit na gumaling si Kevin mula sa mga pinsala, siya ay may kapansanan pa rin dahil hindi na niya may pagpapatuloy ang kanyang espiritual na pagsasanay. Bakit hindi natin siya mapatay? Tanong ni Terence kay Uncle Fredo. Gayunpaman, ang talagang ikinagulat ni Terence ay ang tunay na lakas ni Uncle Fredo. Isa siyang peak late phase golden class master. Siya ay mula sa House York. Napabuntong hininga si Uncle Fredo. Masyado tayong magkakaroon ng maraming problema kung papatayin natin siya ngayon lang. Dahil lang siya ay mula sa House York. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi mo ba narinig ang House York? Natigilan si Uncle Fredo nang makita niya ang walang pakialam na mukha ni Terence. Kilala ko sila. Mahinang sumagot si Terence, ngunit ang pagpatay sa kanya bilang walang kinalaman sa kanyang bahay. Ikaw, hindi ka ba natatakot kay House York? Nagulat si Uncle Fredo. Alam ni Terence ang tungkol kay House York, ngunit wala siyang pakialam. Natatakot. Sinabi ito ni Terence na parang tinatanong niya ang kanyang sarili, hindi bale, nakatakas siya. May dahilan kung bakit naging matapang si Terence sa pagpatay kay Kevin sa bilya. Iyon ay dahil ang mga saksi ay ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaang mga kaalyado. Walang paraan na ipagkanulo siya ni Cheryl at Yasi, at hindi rin gagawin ni Uncle Fredo. Kaya naman, nagkaroon siya ng mga bola upang durugan ang kanyang kaaway ng walang pag-aalala. Ang bawat laro ay may sariling mga patakaran. Hindi naniniwala si Terence na i-report ito ni House York sa pulis kung mapatay si Kevin, at kaya kahit patay na si Kevin, wala itong kinalaman sa kanyang buhay at hindi ito makakaapekto sa kanya kahit kaunti.
Kapareho ito ng mga Golden Class Masters ng Goldie, sina Zhang Long at Liao. Walang nagbago pagkatapos ng kanilang kamatayan. Iba ito kina Master Bing, Jerwin, at Leandro. Maaari niyang patayin si Master Bing ngunit hindi sa ilalim ng mata ng publiko. Para naman kina Jerwin at Leandro, kung bigla nilang sinipa ang balde, tiyak na aaksyon ang mga pulis at sasanduan siya. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming pamamaraan si Terence sa pagkontra sa iba't ibang tao na may iba't ibang dahilan. Ang pakikinig kay Terence ay naalala ni Uncle Fredo ang tunay na lakas ni Terence. Mystic Class. Mystic Class talaga si Terence. Saka, saan siya nanggaling? At bakit siya sumulpot sa tabi ni Miss? Saan siya natagpuan ni Mr. Charlton? Napakahusay na master, sumusunod sa mga miss sa paaralan at maglaro. Lalong naghihinala si Uncle Fredo tungkol sa background ni Terence. Sino lang ang lalaking ito? Gayunpaman, dahil walang binanggit si Pablo at walang ibinunyag si Terence, hindi rin magtatanong si Uncle Fredo. Mahina siyang napabuntong hininga habang naglalakad patungo kay Cheryl. Inutusan lamang ni Cheryl si Terence na patayin si Kevin sa isang maikling sandali ng galit at kalungkutan. Pagsisisihan niya ang kanyang utos kung talagang papatayin siya ni Terence. Hindi niya maaaring payagan si Terence na pumatay ng isang tao para sa kanyang kapakanan, hindi ba? Bagamat medyo nabigo si Cheryl sa pagtakas ni Kevin, natuwa siya sa parehong oras. Kung talagang pinatay ni Terence si Kevin sa ilalim ng kanyang utos, paano siya mabubuhay sa kanyang sarili? Miss Charlton, taga-bahay York siya. Hindi namin sila kakayanin sa ngayon. Hinayaan ni Uncle Fredo na umalis si Kevin. Kailangang ipaalam man lang niya kay Miss, hindi ba? Alam ni Uncle Fredo kung gaano nadurog ang puso ni Cheryl. Alam niyang gusto nitong ipaghiganti si Kevin para kay General Wilson. Natahimik na siya mula nang bahagya niyang nalampasan ang kalungkutan. Habang nakayakap pa rin siya kay General Wilson, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Miss, General Wilson. Marahil ay lubos na nasisiyahan ngayon pagkatapos malaman na ikaw ay ligtas. Hindi alam ni Uncle Fredo kung paano aaliwin si Cheryl, namatay na siya. Casual na sagot ni Cheryl. Natahimik si General Wilson, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Parang kamamatay lang. Hindi matanggap ni Cheryl ang katotohanang iyon. Kailangan niya ng ilang oras. Siya, baka hindi pa patay. Try ko kayang gamutin. Nakangiting naglakad si Terence papunta kay Cheryl, nakatingin kay General Wilson. Hindi pa siya patay. Ang mga mata ni Cheryl ay kumikinang nang marinig niya si Terence. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Terence, ngunit medyo nasasabik siya. Terence, sinasabi mo na buhay pa si General Wilson. Hindi ka nagsisinungaling, di ba? Nagsinungaling ba ako sa'yo dati? Kinuha ni Terence ang aso mula sa yakap ni Miss, ngunit hindi niya sinasadyang nahawakan ang dibdib ni Miss. Sila ay hindi eksakto malaki, ngunit sila ay pakiramdam napaka-bounty. Talagang masarap ang pakiramdam. Sinasalamin ni Terence ang matagal na sensasyon sa sandaling iyon. Namula agad si Cheryl. Hindi siya nagsuot ng bra na maraming espongha ang nakalagay sa loob dahil tag-araw. Nakasuot lang siya ng pink bra, kaya madali niyang naramdaman ang paghawak ni Terence. Pinandilatan ni Cheryl ng mga punyal si Terence. Puntahan mo siya ng mabilis, o kung hindi. Hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Kung pretuhin ko siya, papakawalan mo ba ako? Biro ni Terence. Kung gumaling siya, Cheryl sis papayagan mo bang hawakan ulit sila ni Shield bro? Nakita ni Yasi na nakatayo sa tabi ang lahat, pati na ang bahaging dumadampi sa dibdib. Shoo! Galit na galit si Cheryl. Anong pinagsasabi mo? Bakit hindi mo hayaang hawakan kanya? Kung papayag ka na hawakan kanya, okay lang din ako. Nag-isip si Yasi at sumagot. Laro ka sa sarili mo. Wala akong oras sa'yo. Itinulak ni Cheryl si Yasi sa isang tabi at lumingon kay Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay sinusuri ang kalagayan ni General Wilson. Kamusta, Terence? 762. Oo naman, pero medyo magulo. Ngumiti ng pilit si Terence.
Napakaraming enerhiya ang naubos ng iba sa loob lamang ng ilang araw. Terence, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring iligtas mo ito, maaari mo ba? Nakita ni Cheryl ang problemadong ekspresyon sa mukha ni Terence. Masasabi niyang hindi magiging madali ang mga bagay. Alam niya na kahit na sanay si Terence, malapit nang mamatay si General Wilson. Paano niya ito nailigtas? Naubos na ni Terence ang maraming enerhiya sa pagliligtas sa kanya kahapon, at dito niya hinihiling kay Terence na iligtas si General Wilson. Naawa si Cheryl at hindi na niya kinaya pangguluhin siya. Ha, sabi ko medyo magulo, pero hindi ko naman sinabing hindi ako tutulong, diba? Nakatingin si Terence sa mukha ng miss na puno ng pag-asa. Ito ay medyo cute. Bahagyang nanikip ang kanyang puso. Ang miss ay talagang isang nagmamalasakit at puno ng emosyon na babae, ngunit hindi niya ito ipinakita at hindi kailanman ilantad ang kanyang tunay na damdamin ng ganoon kadali. Lagi niyang tinatakpan ng seryosong mukha ang tunay niyang pagkatao. Tumango si Cheryl. Hay nako, bakit ang landi niyo? Cheryl sis, ikaw pa rin ang magiging pangunahing asawa ni Sheldbro. Siyempre, kailangan iligtas ni Sheldbro ang aso para sa iyo, di ba? Komento ni Yasi. Napaawang ang labi ni Menyaw at hindi umimik. Nakatingin siya kay Terence na may pasasalamat sa kanyang mga mata. Dinala ni Terence si General Wilson sa kanyang silid at hinarap si Uncle Fredo. Tito Fredo, pwede ba kitang pahirapan saglit? Takpan mo ako at huwag kang papasukin ng kahit sino. Bagamat hindi pinaganya ni Terence ang lakas ni Kevin York, hindi siya sigurado sa bisa ng kasanayang ito. Sino ang nakakaalam kung si House York ay may isang tulad ni Terence na kayang ayusin ang mga meridian ni Kevin York? Kaya para makasigurado na hindi magkamali, may Tito Fredo una siyang takpan. Sa lakas ni Uncle Fredo, kakayanin man lang niya sandali ang sitwasyon bago siya nakalabas ng kwarto na may diskarte. Ito ang dapat kong gawin. Paano ako mahihirapan yan? Mabilis na idinagdag ni Uncle Fredo, tinutulungan mo si Miss Charlton sa aso. Ako dapat ang magpasalamat dito. Ha, ito rin ang dapat kong gawin. Ngumiti si Terence at pumasok sa kanyang silid. Hindi pa tuluyang patay si General Wilson, nahimatay lang ito. Sa pinsala sa mga panloob na organo ng aso, tiwala si Terence na nagawa niyang iligtas ang aso. Ang talagang mahalaga dito ay ang mga pamamaraang ginamit. Gusto ni Terence na gumamit ng sarili niyang enerhiya, ngunit makakaligtas din ba ang kanyang enerhiya sa isang aso? Ang enerhiya ni Terence ay epektibo sa mga tao, ngunit ito ba ay epektibo rin sa aso? Hindi niya alam. Kung magagamit ang kanyang enerhiya, naging mas madaling gawain ang pagliligtas kay General Wilson. Kung hindi, kailangan niyang gawin ang kanyang mga lumang pamamaraan tulad ng acupuncture at mga halamang gamot upang gamutin si General Wilson. Elder George, maaari ko bang gamitin ang aking enerhiya sa isang aso? Natakot si Terence na ang pagpapadala ng enerhiya sa aso ay papatayin ito. Mabilis niyang kinonsulta muna si Elder George. I don't know. I've no knowledge in this, I have never tried this before. Ang boses ni Elder George ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Terence. Gayunpaman, all-purpose ang energy mo. Theoretically speaking, it should be effective. Why don't you give it a try? Subukan mo. Mamamatay ba ito sa isang pagsubok? Hindi sigurado si Terence sa sagot ni Elder George. Hindi basta-basta mamamatay ng ganito, either useless ang energy mo or you will overuse the energy. Sagot ni Elder George. Sige, susubukan ko. Matutulungan lamang niya ang isang patay na kabayo kung ito ay buhay pa. Hindi naman talaga siya masisisi ng miss kung magkamali dahil talagang ginawa niya ang lahat sa pagliligtas sa aso. Ipinatong ni Terence ang kanyang kamay kay General Wilson at dahan-daang itinuloy ang Art of Dragon Mastery. Sa isang iglap, isang malaking halaga ng enerhiya ang sinipsip sa katawan ni General Wilson mula kay Terence. Nagulat si Terence. Epektibo ba ito? Gayunpaman, ang lakas ng pagsipsip ay malakas, hindi na kontrol o pinigilan ni Terence ang daloy ng enerhiya dahil hindi siya gaanong enerhiya ang kailangan para iligtas ang isang aso. Kaya, pinahintulutan lamang niya si General Wilson na sumipsip ng mas maraming enerhiya kung kinakailangan.
Worst came to worst, matutulog lang siya ng isang gabi para mabawi ang nawalang lakas. Ang oras ay tumatakbo, segundo sa segundo, minuto sa minuto, hindi siya sigurado kung gaano katagal ang ginugol ngunit si General Wilson ay sinisipsip pa rin ang kanyang enerhiya sa patuloy na matinding bilis. Tila hindi siya nasaktan na nangangailangan ng ganoong kalaking lakas. Kahit na nahihilo si Terence, medyo umiikot na ang kanyang ulo, at ito ang senyales ng kanyang enerhiya na umaabot sa zero, patuloy pa rin siya sa pagpapadala ng enerhiya ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ay paraging masaya muli si Miss. Kinailangan niyang pagtibayin ito. Naaalala kung paano siya tretuhin ng Miss, maliban sa paghawak ng puot laban sa kanya noong una silang nagkita, sa katunayan ay medyo mabait siya sa kanya. Matapos siyang tanggapin, talagang may pakialam sa kanya si Miss, di ba? Tsaka ngayon pa lang niya hinawakan ang dibdib ni Miss. Hindi niya alam kung kailan niya ulit mararamdaman ang mga ito. Habang nagtatagal si Terence, hindi sinasadyang nakatulog siya. Masyadong marami ang naubos na enerhiya, kaya diretso siyang pumasok sa energy recovery sleeping mode. Sa loob ng Jade, nakita ni Terence si Elder George. Kuya George, bakit ako nandito ulit? Wala akong ideya. Umiling si Elder George, at wala akong ideya kung talagang may iligtas ng iyong enerhiya ang aso o hindi ngunit ang aso ay naka-absorb ng medyo malaking halaga. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat mo munang alagaan ang iyong sarili, magpa-recharge. Paano kung may kaaway na lumapit kapag ikaw ay nasa kalagayan mo ngayon? Nagulat si Terence at mabilis na na-activate muli ang Art of Dragon Mastery nang hindi na muling nagtanong. Ang enerhiya sa loob ng Jade ay mabilis na dumadaloy sa katawan ni Terence. Ang enerhiya sa loob ng Jade ay walang limitasyon. Kahit na si Terence ay sinisipsip ito sa lahat ng ito, ang konsentrasyon ay napakakapal pa rin. Ang lahat ng mga pore sa balat ni Terence ay ganap na bumukas upang sumipsip ng enerhiya sa espasyo. Lumipas na naman ng tahimik ang oras. Out of the blue, naramdaman ni Terence na ang kanyang katawan ay pumuputok sa enerhiya. Pikmaagang yugto mystic klase. Natigilan si Terence at bumalik sa realidad sa anyo ng Jade. Nalaman ni Terence na muli siyang nag-level up mula sa simula ng early phase hanggang sa peak early phase. Sa daling salita, mararating niya ang middle phase mystic class nang wala sa oras. Napakalapit noon. Ano ang nangyayari? Pakiramdam ni Terence ay palaging tumataas ang kanyang lakas pagkatapos niyang i-recharge muli ang nawalang enerhiya. Katulad ng nakaraang insidente kung saan sinubukan niyang iligtas si Trixie, halos pareho lang ang sitwasyon, hindi ba? Tulad ng sinasabi ng mga alamat na, kung walang pagkawasak, walang pagtatayo. Hindi kaya upang makalusot, kailangan niyang mawala ng malaking halaga ng enerhiya at mapunan ito. Hindi alam ni Terence kung tama ang kanyang hula o hindi ngunit ang mga bagay ay talagang mahiwagang. Hindi siya makapaniwala na nabiyayaan siya ng kamalasan at nagkaroon ng bagong lakas. Woof woof. Tinawag ni General Wilson si Terence na nasa tabi niya lang. Natigilan siya at biglang naalala na ginagamot niya si General Wilson kanina. Nakapasok siya sa Jade nang walang kamalay-malay at nang magising siya, nagulat siya nang makitang naka-level up na siya. Siya ay nagambala sa lahat ng ito na hindi man lang niya napansin ang pag-iral ni General Wilson. Parang nagising si General Wilson bago siya nagising. Ibinaling ni Terence ang kanyang ulo patungo sa tunog upang makita si General Wilson sa harap ng kanyang kama, nakasquat doon na parang anghel na tagapag-alaga, na nagbabantay sa kanya. Labis na nasasabik si General Wilson na makitang bumalik sa katinoan si Terence, at masayang kamakawag ang buntot nito. 763. Si General Wilson ay tila nasa mabuting kalagayan. Sandali lang, biglang may naramdaman si Terence kay General Wilson. Ito ay mas malakas kaysa dati. Bukod, ito ay hindi likas na masigla. Maliban doon, ang pangunahing problema ay ang katawan ni General Wilson ay naglalabas ng aura. F***. Nanlaki ang mga mata ni Terence sa gulat, ganap na natulala. General Wilson. Si General Wilson pa rin ba noon? Bakit parang may hindi tama? Si Terence ay nakatingin kay General Wilson na hindi makapaniwala. Ano ba itong maladyos na asong ito? Ito ba ay itinuturing na isang normal na aso? Ito ay malinaw na isang golden class na aso.
Matapos ang pagkabigla, hinaplos niya ang ulo ni General Wilson. Dahan-dahan ding iginalaw ni General Wilson ang kanyang ulo patungo kay Terence na parang mas naiintindihan niya ang mga tao kaysa dati. Sinubukan ni Terence ang lakas ni General Wilson, at walang duda, ito ang unang bahagi ng Golden Class. Kahit na ang mga aso ay maaaring uriin sa iba't ibang dibisyon. At saka, kahit isang aso ay kayang abutin ang Golden Class strength. Hindi ba ito katawa-tawa? Gayunpaman, gaano man kahanga-hanga ang bagay ito ay isang katotohanan na ngayon. Hindi niya maitatanggi ang nangyari sa mismong mga mata niya. Ang dami ng purong chi sa General Wilson ay kahawig ng isang maagang yugto ng lakas ng Golden Class Master. Ang lahat ng panloob na pinsala nito ay gumaling at ito ay nasa pinakamataas na kalagayan, mas mabuti kaysa dati. Lil Wilson, halika rito. Kumuhay si Terence kay General Wilson para ipatawag siya. Kinawag-kawag ni General Wilson ang buntot nito, sinusubukang pasayahin si Terence habang naglalakad ito pasulong. Alam niya na ang kanyang bagong lakas ay salamat kay Terence. Sa susunod, kung wala ako sa bahay, protektahan mo ang Miss Atyasi, pero hindi mo basta-basta magagamit ang kapangyarihang ito at makipag-away, okay? Natakot si Terence na gamitin ni General Wilson ang kanyang bagong lakas para sa palarang humarap sa mga tao. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang isang paw strike ay higit pa sa sapat upang pumatay ng isang normal na tao, hindi ba? Woof woof. Sagot ni General Wilson at ikinuyod ang buntot nito na parabang naiintindihan niya ang gustong ihatid ni Terence. Mabuti, dahil napakamasunurin mo, hindi ko aalisin ang iyong kapangyarihan. Iniisip ni Terence na i-disable ang lakas ni General Wilson dahil katawa-tawa para sa isang aso na magkaroon ng lakas ng isang gintong klase. Ngunit dahil nakinig si General Wilson sa kanyang utos, hindi masamang ideya na makasama pa siya. At least nakakuha siya ng katulong. May pumasok sa isip niya. Kung kaya niyang gawing Golden Class Dog ang isang aso gamit ang kanyang enerhiya, maaari rin ba siyang gumawa ng isang normal na tao sa isang Golden Class Master na may parehong paraan? Nagtaka siya. Ito ay isang misteryo na natuklasan. Kung talagang may ganitong function ang kanyang enerhiya, literal na makakagawa siya ng maraming Golden Class Masters, hindi ba? Inangat ni Terence ang kanyang ulo upang makita ang liwanag na tumatago sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana, maliwanag at puti na ang langit isang gabi lang ang lumipas sa isang kisap mata. Biglang naalala ni Terence na tinatakpan pa siya ni Uncle Fredo. Iniisip niya kung nakauwi na ba si Tio Fredo o hindi. Mabilis na bumangon si Terence at binuksan ang pinto. Bukas pa rin ang mga ilaw sa sala ng villa. Si Uncle Fredo ay nakatayo hindi kalayuan sa silid ni Terence, maingat na binabantayan ang silid. Si Cheryl at Yasi naman ay magkayakap sa sofa, gising na may pag-aalalang mukha. Maging si Pablo ay dumating, nakaupo sa sofa sa tapat ng Cheryl at Yasi. Mukhang alam niya ang nangyari kagabi. Nakakunot ang kilay ni Pablo habang nakatitig sa One-Enchon mo box at sa 2 piraso ng fragment ng mapa sa coffee table. Binuksan ni Terence ang pinto na nakakuha ng atensyon ng lahat habang nakatutok ang tingin nila sa direksyon ni Terence. Lumabas si Terence sa silid, at sa likod niya ay isang ganap na nakabawi at puno ng lakas na si General Wilson. General Wilson. Natuwa si Cheryl na makitang ligtas at maayos si General Wilson habang dumiretso siya sa aso. Si General Wilson naman ay tumingin kay Terence. Nang walang makitang reaksyon mula sa kanya, si General Wilson ay sumugod lamang sa yakap ni Cheryl. Kapansin-pansin, ginawa ni General Wilson si Terence bilang numero 1 master. Natarante si Uncle Fredo nang makita ang isang malusog na General Wilson na naglalakad palabas ng silid ni Terence. Talaga bang tinatrato ni Terence si General Wilson sa ganap na paggaling? Hindi man lang makahinga ng maayos si General Wilson at malapit na siya sa tarangkahan ng kamatayan. Kahit sa ilalim ng mga kondisyong iyon, nagawa ni Terence ito. Ito ay kamangha-manghang hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, ang mas hindi ka panipaniwala ay naramdaman ni Uncle Fredo ang presensya sa loob ng silid. Maliban kay Terence, dapat may nakatagong master sa loob, kahit man lang ang kapangyarihan ng early phase Golden Class. Naalerto si Uncle Fredo, maaari ba itong maging isang bagong kaaway?
Gayunpaman, ang master ng Golden Class na ito ay medyo malapit sa kanya. Bakit hindi niya naramdaman ang presensya niya nang pumasok siya sa villa? Pagkaraan ng ilang sandali, natigilan si Uncle Fredo at napasimangot. Sa wakas, itinoon niya ang kanyang tingin kay General Wilson pagkatapos suriin ang paligid. Hindi nagtagal, naging kakaiba ang mukha niya. Kung hindi steady na tao si Uncle Fredo, baka napasigaw siya sa gulat. Dahil si General Wilson ay hindi na ang normal na General Wilson. Ito ay malinaw na isang gininto ang klase na si General Wilson. Natagpuan ni Uncle Fredo na ang aura ay nagmula sa aso. Hindi alam ni Uncle Fredo ang sasabihin. Ang aso sa harap ng kanyang mga mata ay talagang hindi niya inaasahan. Matapos ang lahat ng mga taong ito ng pamumuhay, hindi pa siya nakakita ng anumang bagay na kagilahil-alas. Kahit na ang isang aso ay maaaring maging Golden Class. Mayroon bang ibang bagay na kasing kakatuwa nito? Nang makitang naglalaro si General Wilson sa yakap ni Cheryl, medyo nainggit si Terence. Ang ganda kaya kung ako ang aso. Kaya kung maging intimate sa dibdib at bango ni Cheryl. Naisip niya. Nagulat si General Wavea nang maramdaman niya ang nagbabantang titig mula sa likuran ni Terence. Humiwalay siya sa pagkakayakap kay Cheryl at tumingin kay Terence nang may awa. Tumingin si Terence kay General Wilson at umiling. Nagseselos ba talaga siya sa aso? Nakakatawa talaga. Little Terence. Tumayo si Pablo at tumingin kay Terence na may seryosong mukha. Yung nanghihimasok kanina, taga House York ba? Malamang. Pero huwag kang mag-alala Uncle Charlton. Kung ang mga taga-bahay York ay naghahanap ng gulo sa iyo, idirekta mo lang sila sa akin. Walang pakialam na sabi ni Terence. Ang pagpapakita sa kanya ng awa ay maaaring maging isang pagpapala at isang sakuna at the same time. Napabuntong hininga si Pablo. Sa kabila ng lahat ng iyon, hinayaan mo pa rin siyang mabuhay. Sana, hindi tayo subukan ni House York. Tumango si Terence. Magpapadala ba si House York ng mas malakas na susundan siya? Talagang posible ito. Tiningnan ni Terence ang mga fragment ng mapa at ang 1-inch mo box sa coffee table. Tila si Kevin ay nakalusot sa villa para sa mga mapa. Ang kahon naman, nakalagay sa mga mapa kaya hinablot na lang niya ang kahon kasama ang mga mapa. Ganun lang ka-simple. Kung hindi, nabanggit niya ang kahon noong nakikipag-bargain siya kay Fatty Boy. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, napagtanto ni Terence na ang mga fragment ng mga mapa ay talagang kapaki-pakinabang. 764. Dahil napakalaki ng halaga ni House York sa mapang ito, tiyak na may ilang nakatagong sikreto na hindi alam ni Terence mismo. Kahit si Kevin York bilang tagapagmana ng House York ay maaaring hindi alam ang tungkol dito. Iyon ang dahilan kung bakit tinanong ni Terence si Kevin York na kumpirmahin ang kanyang tanong, at matapos malaman na hindi sinabi kay Kevin York ang tungkol sa sikreto, nagpasya siyang ganap na alisin siya. Mr. Charlton, please stay calm. Kung nandito ako walang maglalakas loob na saktan sina Cheryl at Yasi. Garantisado ni Terence. Ipapaubaya ko na sila sa pangangalaga mo. Tinapik ni Pablo ang balikat ni Terence, dahil naayos na ang lahat, babalik muna ako. Magpahinga muna kayong lahat. Uncle Charlton, wala nang dapat ipag-alala ngayon. Mangyaring bumalik ng ligtas. Tumayo si Terence at pinaalis sina Uncle Fredo at Pablo. Sa bakuran, binuksan ni Uncle Fredo ang pinto ng sasakyan para makapasok muna si Pablo. Bago siya sumakay sa sasakyan, tumingin siya kay Terence, walang imak. Hehe, Uncle Fredo, hindi ko alam na may lakas ka pala ng pigplate face ng Golden Class. Naramdaman ni Terence na may gustong sabihin si Uncle Fredo, kaya nagpasimula muna siya. Tungkol kay Uncle Fredo, si Terence ay may magandang imahe sa kanya. Isang pigplate face Golden Class Master na naghahanda ng pagkain para sa misis araw-araw. Hindi ito isang madaling gawain. Hindi ako ganoon kalakas, umiling si Uncle Fredo at ngumiti ng mapait, ang aso naman. Wala rin akong ideya na mangyayari ito. Baka masyado akong purong chi para sa aso. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti nang banggitin niya si General Wilson. Para kay Uncle Fredo na makita ang kapangyarihan ni General Wilson ay medyo normal.
Pagkatapos ng lahat, magkaiba si General Wilson at ang mga tao. Hindi nito alam kung paano itatago ang kanyang tunay na kapangyarihan, kaya madaling makita ng isang practitioner kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni General Wilson. I couldn't believe it. May nakikita pa akong Golden Class Dog. Pambihira na ang Golden Class Master sa panahon ngayon. Ano kaya ang iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang may Golden Class Dog sa bahay natin? Hindi ba sila magugulat na mamatay pagkatapos malaman iyon? Umiling si Uncle Fredo. Iiwan ko na sa kamay mo ang kaligtasan ni Miss, aalis muna ako. Paalam na Tio Fredo. Tumango si Terence, pinalis sila at bumalik sa villa. Bumalik sa normal si General Wilson. Ito ang nagpasaya kina Cheryl at Yasi. Ang dati nilang kalungkutan ay napalitan ng saya habang nakikipaglaro sila kay General Wilson sa sala. Binuhat ni Cheryl si General Wilson at naglakad papunta kay Terence nang pumasok siya sa villa. Magalang na sinabi ni Menyaw, narito, General Wilson, sabay nating pasalamatan si Terence. Ha! Ngumiti si Terence. Hindi na kailangan. Basta hindi ka na malungkot. Maraming salamat, Terence. Seryosong sabi ni Miss. Hindi mo alam kung gaano kahalaga si General Wilson sa puso ko. Napakahalaga nito, alam mo. Siya ay kasama ko sa loob ng maraming taon. Mula noong bata pa ako hanggang. Alam ko, kaya naman sinubukan ko ang lahat para maisalba ito. Tumango si Terence. Nagulat si Cheryl at nag-isip sandali, nasabi ni Terence kung gaano ako kalungkot. Terence, wala ka pang pahinga ha. 3 na ngayon. Bakit hindi ka muna magpahinga ng mabuti? O sige, matulog na rin kayo. Nahihiya si Terence na sabihin sa kanila na natutulog siya kanina. Tutal, gising na gising si Miss at Yasi sa paghihintay sa kanya. Bumalik si Terence sa sarili niyang silid, nakahiga sa kama na nakadilat ang mga mata. Iniisip niya si House York. Akala niya ay hindi na siya makikipag-ugnayan kay House York, ngunit sino ang nakakaalam na si House York ang unang lumapit sa kanya? Pamilya mo sila diba? Bahagyang napabuntong hininga si Terence, isang imahe ang muling lumitaw sa kanyang isipan, isang malaanghel na mukha. Kumusta na siya ngayon? Muling bumantong hininga si Terence. Paano siya haharapin ni Terence sa hinaharap? Sa isang mabilis na sandali, lumipas ang ilang oras. Si Terence ay nakahiga pa rin sa kama, nag-iisip ng matamis na wala hanggang sa makarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa sala. Gising na si Miss at Yasi. Tiningnan ni Terence ang oras. Dapat ay bumangon na siya ngayon. Gumapang siya mula sa kanyang kama, itinulak ang pinto, at nakita ang isang hindi inaasahang eksena. Ang Miss at Yasi ay talagang naghahanda ng pagkain sa kusina. Yasi, you are such a big dummy. The internet told you to pour the oil first, bakit mo unang nilagay ang itlog? Galit na tono ang nanggaling sa kusina. Ay, ewan ko ba. Naisip ko na unahin natin ang itlog, dagdag lang ng soybean oil. Mahinang sabi ni Yasi. Fine, it should be healthier without oil. Cheryl was inarticulate but before she could start work on her stuff, another problem came. Ang rice cooker ay gumagawa ng kakaibang ingay. Yasi, anong ginawa mo this time? Walang kamalay-malay si Cheryl na tumakbo sa rice cooker at nakinig ng mabuti. Nabigla siya. Tumalon siya at binuksan ang takip. Namuo ang mga kunot sa kanyang noo, nasaan ang tubig? Sigurado ka bang nagluluto ka ng lugaw? Nako, akala ko tubig na ang huling ay dadagdag. Sagot ni Yasi. You dummy, hindi kita dapat ginawang katulong. Sa galing mo sa pagluluto, wag mo nang isipin na magpakasal in the future. Galit na galit si Cheryl habang sinisipa niya si Yasi palabas ng kusina. Nako, Shield bro, maghahanda para sa akin, wala akong kailangan gawin, naka-straight face na sabi ni Yasi as in na parang wala sa kanya. Pinaplano mong isama si Terence kapag ikinasal ka sa ibang lalaki. Nanlaki ang mata ni Cheryl sa pagtataka habang nagtatanong. Madali lang, ang kailangan ko lang gawin ay pakasalan siya. Yasi, be honest. In love ka ba kay Terence?
Nakatitig si Cheryl sa mga mata ni Yasi. Hindi mo rin ba siya nagustuhan? Tanong pabalik ni Yasi. Hindi ko siya gusto, mataimtim na sabi ni Cheryl. Yasi, may girlfriend na si Terence. Huwag mong pakialaman ang relasyon ng iba. Ay, ayoko. I want to be the second wife. So what if may girlfriend siya? Umiling si Yasi. Ayan ka na naman magsisinungaling sa sarili mo, sabi ni Cheryl. Yasi, ano ba talaga ang nasa isip mo? Wala lang, I just wish to be with Cheryl sis forever, sabi ni Yasi na may inosenteng mukha. Okay, ayaw kitang kausapin ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Cheryl. Pareho silang lumaki ng magkasama. Bagamat napakaganda ng kanilang relasyon, pareho silang may kanya-kanyang sikreto sa kaibuturan. Wala itong kinalaman sa closeness nila. Pagkatapos ng lahat, ang bawat individual ay may sariling mga pribadong lihim. Nang makitang ang popcorn ay ang rice cooker, hindi alam ni Cheryl kung ano ang gagawin. Narinig ni Terence ang palitan ng Miss at Yasi, ngunit hindi siya pumagitna sa kanila. Naisip niya na kakaiba talaga si Yasi. Noong una, akala niya ay pamilyar siya sa mga katangian ni Yasi ngunit sa pagmumuni-muni niya napagtanto niya na hindi pa talaga siya nakakita ng babaeng ganito ang ugali noon. Naglakad si Terence sa kusina nang tapusin nilang dalawa ang kanilang pribadong pag-uusap. Okay, leave the rest to me now. Maghintay muna kayong dalawa sa sala. Natigilan si Cheryl nang marinig niya ang boses ni Terence. Si Yasi naman ay nilabas ang dila at napalakpak sa tuwa, oh, we get to eat freshly made meal again. Cheryl sis, see? I told you. We are not need when Cheryl bro is around. 765. Nakatingin si Cheryl kay Terence na may apologetic na mukha, siguro napagod ka sa 2 araw na ito. Gusto kitang ipaghanda ng almusal, ngunit ginawa ni Yasi ang gulo nito. Hehe, naiintindihan ko. Ngumiti si Terence. Pagkaalis ng dalawa sa kusina, umiling lang si Terence. Talagang hindi sinadya ang mga babae sa kusina, hindi ba? Gayunpaman, ang kanilang mga intensyon ay higit pa sa sapat. First time sigurong pumasok ng kusina si Miss. Malamang ganoon din si Yasi. Nang dumating si Terence, lahat ng mga electronic device ay may mga instruction manual sa loob. Halatang wala sa kanila ang ginamit noon, ganap na hindi nagalaw. Madaling gawain para kay Terence na maghanda ng almusal dahil ginagawa niya ito tuwing umaga. Una, inayos niya ang oras na kailangan para sa lugaw pagkatapos ay nagprito ng ilang mga itlog at lumikha ng isang atsara na may lingga ng langis. Hindi nagtagal ay nilapag na ang mga pinggan sa mesa. Humanga si Yasi sa bilis ni Terence, Cheryl sis, bakit tayo tulala? Ikaw ang pipi, hindi ako. Si Cheryl ay namangha din sa kahusayan ni Terence. Tinulungan ni Cheryl si Terence sa pagbuhos ng lugaw habang pinainit ni Yasi ang gatas para sa kanila. Terence, dahil hindi ka masyadong nakapagpahinga kahapon, bakit hindi ka magpahinga at huwag magmaneho mamaya? Natakot si Cheryl na maapektuhan ng pagod si Terence. I'm not tired. By the way, hindi muna ako papasok sa school. May kailangan muna akong gawin. Ngumiti si Terence. Ibang bagay. Anong gagawin mo mamaya? Hindi malay na tanong ni Cheryl. Sinabi ng kumpanya ng real estate ni Irving na nais nilang pag-usapan ang kabayaran para sa proyekto ng relokasyon ngayon. Sagot ni Terence. Oh. Medyo nalungkot si Cheryl nang malaman niyang tungkol ito kay Josephine. Oh, you are going to negotiate? I wanna go too. Nilunok ni Yasi ang itlog sa kanyang bibig at uminom ng isang subo ng gatas bago nagsalita. Ano ang silbi ng pagpunta mo? Nakakatawa si Terence. Ang palayaw ko ay ang Yasi the negotiator, Shield bro, hayaan mo lang akong sumama sa iyo, sisiguraduhin kung magiging malaking tagumpay ang negosasyon mo. Sabi ni Yasi. Yasi, bakit ang dami mong nickname? How about Yasi the spy? Binatukan ni Cheryl si Yasi. Ayaw niyang madamay si Yasi sa mga katangahang pangyayari. Naku, dulo lang yan ng iceberg, actually all-rounder ako.
Nagpatuloy si Yasi, "Shield bro, isama mo ako. I guarantee your success." Nang makita kung gaano kasigla si Yasi, ngumiti lang si Terence ng mapait, "Gusto mo talagang pumunta?" Tumango si Yasi. "Let's go." Walang pakialam si Terence. "Cheryl sis, pumayag si Shield bro na isama ako. Gusto mo bang sumama sa amin?" Natuwa si Yasi. "Nasa final year na tayo, ang pag-aaral ay napakahalaga. Hindi tayo dapat laging lumalampas sa klase." Sagot ni Cheryl. "Wag na. Sandali lang." Sabi ni Yasi, "Kung hindi ako pumasok, walang saysay na mag-isa kang mag-aral, Cheryl ba sis? Lagi tayong magkasama, Tara." "Sige." Nag-isip si Cheryl at tumango. "Okay lang ba talaga na sumunod tayo?" Tanong ni Cheryl kay Terence. "Oo, no big deal." Wala talagang nakitang kakaiba si Terence sa pagdadala sa kanila. Kung tutuusin, wala naman silang ginagawang palihim. Pag-uusapan lang nila ang kabayaran sa kumpanya ng real estate ni Irving. Pagkatapos ng almusal, tinawagan ni Terence si Josephine, ipinaalam sa kanya na papunta na siya sa ospital at sabay na binanggit sina Cheryl at Yasi. Si Josephine ay hindi isang maramo na tao. Maaaring hindi makatwiran para sa kanya na magtag sina Cheryl at Yasi, ngunit dahil handa silang sumali, hindi niya ito pinansin. Tatlo sa kanila ay nagkaroon ng napakakomplikadong relasyon, lagi silang madalas magkita ngunit hindi sila magkaibigan at hindi rin sila magkaaway. Matapos ang gyera sa villa ni Fatty Boy at ang insidente sa kantin, naging ganito ang relasyon ng tatlo. Sa ibabaw, sila ay ganap na maayos sa isa't isa, ngunit sa loob, alinman sa panig ay hindi nagpababa ng kanilang bantay. Si Josephine ay hindi tanga. Alam niya kung gaano kalaking banta sina Cheryl at Yasi. Hindi siya maaaring manatili sa kagaanan sa kanila sa paligid. Dahil sinusundan sila ni Martha sa pagkakataong ito, hindi magagamit ni Terence ang Audi S5 ni Cheryl, hindi ba? Masyadong masikip para magkasya sa kanila kaya, sa huli, nagpasya siyang gamitin ang kanyang pagod na van. Hindi naman mapili sina Cheryl at Yasi sa pagkakataong ito at umupo na sila sa van. Kahit lubak-lubak ito, matiis pa rin ni Miss. Pagdating sa ospital, si Martha ay nabigla nang makita ang dalawang magagandang dilag sa van. Tumibok ang puso niya habang tinitigan ang anak at hininaan ang boses, "Sino sila? Kilala mo ba sila?" "Oo, kaibigan sila ni Terence." Ayaw sabihin ni Josephine sa kanyang ina ang masalimuot na relasyon ni Cheryl at ng Miss. Hindi madaling ipaliwanag sa 2 o 3 pangungusap lang. They are such beauties. You should be careful. What's their background? Nag-aalala si Martha habang nagtatanong. "Sasabihin ko sa iyo kapag nakauwi na tayo." Sumimangot lang si Josephine. Ayaw niyang pag-usapan ito sa sasakyan. Paano kung narinig ito ni Terence? Gaano kaiya iyon? Tumingin muli si Martha kina Cheryl at Yasi. Sila ay kasing ganda ng sarili niyang anak. Bukod pa rito, nakadamit sila ng mapang-akit, hindi katulad ng isang ordinaryong babae. Sila ba ay mga anak na babae ng isang marangal na bahay? Dahil ang kanyang anak na babae ay umiwas sa mga tanong, siya mismo ang nagtungo para hanapin ang sagot, "Hello, kayo ba?" "Tita, nandito kami para tulungan si Terence sa pakikipagnegosasyon sa real estate ni Irving." Hindi alam ni Cheryl ang isasagot ngunit nag-alinlangan sandali at sumagot sa dahilan ni Yasi. "Tulungan mo kaming mag-ayos." Nagulat si Martha. "Oo. Ang tatay ko ay nagpapatakbo ng isang kumpanya, kaya kahit papaano ay mas marunong ako dito." Nagpatuloy si Cheryl. Hindi niya masabi na pinilit siya ni Yasi na dumarating lang para magsaya, di ba? Sino ang nakakaalam kung ang dumbass na si Yasi ay magsasabi ng isang bagay na hindi nauugnay bilang pangunahing asawa at pangalawang asawa? Paano awkward iyon? "Nakikita ko, maraming salamat." Nakiliti si Martha nang marinig ang mga dahilan. Hanggat wala sila rito para guluhin ang kinatatayuan ng kanyang anak. Wala yon. Umiling si Cheryl. Hindi napigilan ni Josephine na makahinga ng maluwag. Ayaw niyang may masabi si Cheryl na hindi nararapat na mag-aalala sa kanyang ina.
Kung paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang ina ay hindi na dapat alalahanin ngayon. At least, nakakuha sila ng passing grade at hindi sila masyadong nawawala ng dignidad. Bagamat siya ay nagpapasalamat, sinulyapan niya si Cheryl ng may pasasalamat at ibinaba ang kanyang ulo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bigla na lang, medyo nalungkot si Josephine. Mula nang pumasok si Terence sa kanyang buhay, tinutulungan niya ang kanyang pamilya mula simula hanggang ngayon. Mula sa pagtatiboy kay Rowan Gold mula sa kanyang buhay hanggang sa pagbibigay ng tulong sa stall ng kanyang ina mula sa mga bully hanggang sa bayad sa operasyon ng kanyang ama hanggang sa insidente ng kanyang nakababatang kapatid at ang huli ngunit hindi bababasa, ang mga isyo ay lumitaw mula sa proyekto ng relokasyon. Si Terence ay palaging tagapagligtas ng araw na iyon, inaayos ang lahat ng kanyang mga umuusbong na problema. 766. Ang kanyang bahay ay palaging puno ng mga problema. At laging nandyan si Terence para iabot ang kanyang tulong. Gayunpaman, may ibinigay ba siya kay Terence? Maliban sa kanyang passing grade look, ano ang mayroon siya upang posibleng makipagkompetensya sa iba? Bigla, nakaramdam siya ng sobrang insecure sa harap mismo ni Cheryl at Yasi. Ni hindi niya maibigay kay Terence ang kahit ano, gayunpaman, napakaraming problema niya ang naidulot nito sa kanya. Kahit ngayon, kailangan niya si Terence para makipag-ayos. Bakit napakabait ni Terence sa kanya? Nawala sa pag-iisip si Josephine at hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi alam ni Josephine kung paano niya haharapin sina Cheryl at Yasi. Marahil sila ay masangkop para kay Terence, hindi ba? Gayunpaman, ayaw niyang isuko ang kanyang nararamdaman ng ganoon na lamang. Sa sandaling ito, nababagabag si Josephine. Inisip niya ang sarili, at wala talaga siyang kalamangan laban kay Cheryl. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang mga disadvantages, mayroon siyang kalamangan na nakakaaliw sa sarili, at ang kalamangan na iyon ay nakilala siya ni Terence bilang kanyang kasintahan. Ayaw nang ipagpatuloy ito ni Josephine. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang na tao na makakatulong kay Terence sa kanyang trabaho. Ngunit sinabi ay palaging mas madali kaysa sa tapos, wala siyang alam. Paano siya magagamit ni Terence? Kahit gaano kasabik si Josephine, hindi niya alam kung paano at saan siya makakatulong sa kumpanya ni Terence. Sa pagtingin sa kanyang ina, si Josephine ay nakaramdam ng inis. Paanong hindi maintindihan ng kanyang ina ang kanyang pagkabigo? Palagi siyang naghahanap ng kalamangan kay Terence, gusto ito at gusto iyon. Sino ba tayo kay Terence na dapat niya tayong tulungan sa lahat ng oras? Kung ang paggamit ng kanyang sariling katawan ay maaaring sakupin ang lahat ng ginawa ni Terence para sa kanila, hindi magdadalawang isip si Josephine na ibigay ito kay Terence. Ngunit alam niya na ito ay hindi isang palitan, o isang kalakalan. Ang mga damdamin ay hindi nabibili. Ang utang ay hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng pag-aalay ng kanyang katawan. Hindi ganoon ka-simple. Huminga ng malalim si Josephine. Paano niya babayaran ang kanyang utang kay Terence? Isang hangin ng mapanglo ang bumalot kay Josephine sa unang pagkakataon. Sa pamamagitan lamang ng paghahambing ng kanyang sarili kay Cheryl ay nakita niya ang distansya sa pagitan nila. Nadama ni Josephine na hindi siya karapat-dapat. Si Terence naman ang naghatid sa kanila sa real estate skyscraper ni Irving. Inihinto niya ang sasakyan sa parking lot sa ilalim ng lupa. Hindi makapaniwala na itinayo nilang muli ang skyscraper ni Irving sa isang kisap lang ng mata. Hindi ba sila natatakot na muling gumuho ang gusali? Hindi pa rin alam ni Terence na may karga si Josephine sa kanyang isip habang nagbibiro siya. Nako, gusto kong makitang bumagsak muli ang skyscraper. Sayang at hindi ko ito makita noong nakaraan. Tumingin si Yasi sa parking lot at sinabing may dismayadong mukha. Hindi ba naiulat ito sa balita noon? Sabi ni Cheryl. Well, hindi nila isinama ang buong proseso. Tiyak na sobrang nakakakilig na masaksihan ang eksaktong sandali. Naisip ni Yasi, boom, gumuho ang buong gusali. Tiyak na napakasaya nito. Okay, stop imagining. Lipat na tayo. Hinailan ni Cheryl ang kamay ni Yasi.
Sa ikalawang palapag, mayroong isang pansamantalang itinatag na silid ng opisina para sa proyekto ng paglilipat, at sa tabi ng opisina ay isang silid ng pagsubaybay. Sina Master Bing, Coldy, at Janong ay binabantayan ang parking lot kung saan dumating si Terence at mga kaibigan sa silid sa pamamagitan ng CCTV. Katatapos lang ng skyscraper ni Irving. Hindi pa ito opisyal na nagbubukas kaya 3 lang sila sa buong building. Moherf asterisk Sacker, boom, gumuho ang buong building. Nagtakip ng ngipin si Master Bing sa galit. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa puot at nagkomento. Bibigyan ko kayo ng boom at papatayin kayo ng isang pagsabog sa lalong madaling panahon. Ang babaeng ito ay si Yasi, mga taga House Colton, ipinaliwanag ni Coldy ang background ni Yasi kay Master Bing. She's always acting like an idiot. I think she's probably mentally retarded. Wala akong pakialam kung sino siya, patayin mo silang lahat. Malamig na bamantong hininga si Master Bing at inilipat ang kanyang tingin kina Josephine at Cheryl. Extraordinary pretty talaga ang dalawang to. Sayang lang patayin sila ng ganon-ganon lang. Talagang sayang naman. Tumango si Coldy. Ngunit imposibleng makipaglaro sa mga batang babae gamit ang aking mga binti ngayon. Naaalala kanyang mga binti, galit na galit si Irving nang magsimulang kumulo ang dugo. Sige, punta muna tayo sa kwarto. Tanong ni Coldy. Alis na tayo. Tumango si Master Bing. Itinulak ni Coldy ang wheelchair ni Irving habang nasa tabi niya si Janong. Pumasok ang 3 sa silid ng opisina ng proyekto sa paglilipat, naghihintay sa pagdating ni Terence at mga kaibigan. Hindi nagtagal, nakita nila Terence, Josephine, Ginang, Damon, Cheryl at Yasi at pumasok sa opisina. Hindi makapaniwala si Terence na narito sina Irving at Coldy dahil inaasahan lang niya na si Janong lang ang naruroon. Magandang araw, ang apelyido ko ay Sue, ako ang tagapamahala ng proyekto ng paglilipat. Nagsimulang magpakilala si Janong. Naku, hindi mo na kailangang magpakilala. Kilala kita, hindi ba ikaw ang Janong Sue na nagkaroon ng trangkaso noong nakaraan? Ang manager ng Cloud Bar. Si Coldy, kilala ko rin siya. Hindi ba taga What Cloud Bar ka rin? Hindi na hinintay ni Yasi na matapos ni Janong Soo ang kanyang pagpapakilala at sumabad. May kapansanan ba dyan, nakaupo sa wheelchair? Hindi naman kayo taga fraudster gang, di ba? Bakit biglang nagbukas ng real estate company ang manager ng bar? Maliban sa pagpapatakbo ng isang bar, ginagawa din namin ang negosyo ng real estate. Pawis na pawis si Coldy, ngunit hindi siya naglakas loob na lumaban dahil tanging makapagpaliwanag siya. Sa kabilang banda, ang galit ni Irving ay nasa pinakamataas nito, ngunit hindi niya magawang saktan si Terence. Kailangang malaman ng isa na si Terence ay isang mythic class master. Isang master na kayang lumaban kay Uncle Zoo. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang nakuha niya mula sa mga pinsala? Kahit na nabawi niya ang kalahati nito, sapat na iyon para maalis ang 3 sa planetang ito. Kaya kahit galit na galit si Irving, ngumiti lang siya sa mukha at manatiling cool. I think we had a small confusion last time but that's history now. Ngayon, with much sincerity, we've invited you guys here to discuss the compensation together. I'll lower myself and please you guys first. Kapag nakatanim na ang bombang oras, tingnan natin kung maaari ba kayong maging ganito kawalang ingat. Napaisip si Irving. Siyempre, hindi natakot si Irving sa mga investigador, silang 3 lang ang nasa buong building, 3 lang sila sa opisina at si Yasong sa parking lot. Kapag na-trigger ang time bomb at napatay silang lahat, sabay-sabay na mapapawi ang lahat ng ebidensya. Hanggat itinanggi niya ang krimen, walang magagawa ang pulisya ng walang ebidensya. Ang real estate ni Irving ay hindi pa opisyal na gumagana, kaya wala ring mga saksi. Oh I see, so it was a confusion. Ngumiti si Terence. Bagamat nakangiti siya sa labas, sinusubukan niyang alamin ang tunay na intensyon ni Irving. Si Terence ay hindi naniniwala na si Irving ay ganito kabukas palad.
Matapos mabali ang kanyang magkabilang binti at eye level ang kanyang buong gusali, hindi lamang niya sinabi na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ngunit gusto pa niyang bayaran ang mga ito para sa kanilang mga pagkalugi. Ito ay malinaw na hindi pagkabukas palad, ito ay isang hanggal na gawa. Kailangang may kakaibang nangyayari. Nagtaka si Terence kung ano ang tunay na intensyon ni Irving. Ito rin ang mga dahilan kung bakit siya pumayag na itag kasama si Josephine. Siyempre, hindi pagkakaunawaan. Nakangiting tumango si Irving. Janong, sabihin sa kanila sandali ang tungkol sa kabayaran at tingnan kung sumasang-ayon si Martha sa mga tuntunin o hindi. Oo. Tumango si Janong Su. Martha, according to our deliberative research, we've decided to compensate your family with $2 million. Okay ka lang ba sa halaga? 767. 2 million. Sa totoo lang, 2 milyon ang malaki para kay Martha. Paanong hindi siya pumayag? Gayunpaman dahil sumama siya kay Terence, gusto niyang maghintay ng pag-aproba ni Terence bago siya pumayag. 2 million. Maliit naman di ba? Boses ni Yasi. Hindi lang siya dumating para sa wala. Hindi niya nais na sayangin ang kanyang malaking potensyal sa pakikipagayos, hindi ba? Gayunpaman, ito ay isang katotohanan na hindi niya alam kung paano makipag-ayos. Puro kalokohan ang sinabi niya sa umaga. Gusto lang niyang makipagkulitin sa mga tao at magsaya. Siyempre, 2 million is just a number we suggested. Kung hindi ka nasiyahan, we are more than happy to discuss the right amount. Hindi makapaniwala si Janong Su na nag-voice up muna si Yasi bago si Martha. Gayunpaman, may prinsipyo sa kanyang isipan. Ano man ang kahilingan ng kabaligtaran ng partido, kailangan niyang patatagin ang mga ito at i-drag hanggang matapos ni Yashong ang pag-install ng time bomb. Kahit anong tingin ko, dapat bigyan mo man lang sila ng 200 milyon, hindi ba? Saglit na nag-isip si Yasi at naalala ang madalas na kasabihan sa TV, maaaring humingi ng mataas na presyo ang nagbebenta, at maaaring gumawa ng down-to-earth na alok ang mamimili. So she just blurted the number out. Janong Su nanlaki ang mata sa gulat. 200 milyon. Bakit hindi ka magnakaw sa bangko sa halip? Hindi mo ba naisip na ang 2 milyon ay marami? Bungalow ba o skyscraper ang bahay mo? Nagsalubong ang kilay ni Irving. Siya ay nagbigay ng utos na tanggapin ang hindi makatwirang kahilingan ni Terence, ngunit hindi ba ito katawa-tawa? 200 milyon. Iyon ba ay dapat na isang biro? Bukod pa rito, kahit na pumayag siyang bayaran sila ng 200 milyon, hinding-hindi mahuhulog si Terence sa bitag na ito at tiyak na maghahinala na lang sa kanyang tunay na intensyon. Hoy Missy, hindi mo ba naiisip na hindi ka tapat sa ganyang presyo? Pumasok si Irving. Nope. I heard that when your skyscraper collapsed with a boom, you didn't really mind and even rebuilt a new one. Napapikit si Yasi. Ang gusaling ito ay hindi bababa sa ilang daang milyon, di ba? Kaya ang paghingi ng 200 milyon ay hindi ganoon kalaki talaga. Nanlaki ang mata ni Irving. Ano ang kinalaman nito sa kabayaran? Ito ay 2 ganap na magkaibang bagay. Boom! Gumuho na naman yung building. Bakit parang gusto kong makitang muli ang aking gusali na nawasak? Kung hindi dahil kay Terence, paano babagsak ang aking gusali? Nang maalala ang mga pangyayari, muling kumukulo ang dugo ni Irving. Gusto niyang patayin si Terence sa isang kagat. Ang gusaling ito ay nagkakahalaga lamang ng 100 milyon, at ang bungalow mo ba ay gawa sa ginto o pilak? Paano ito nagkakahalaga ng 200 milyon? Kumunat ang noo ni Irving. Si Martha naman ay nanlaki rin ang mga mata sa gulat. Dumating ba talaga ang mga babaeng ito para makipag-ayos? Hindi ba sila nakikigulo lang? Paano kung hindi nila sinasadyang magalit si Irving? Magbabayad pa ba sila sa kanya ng kabayaran? Gayunpaman dahil hindi pa nagsasalita si Terence, nanatiling tahimik si Martha habang tahimik siyang nagdarasal para sa 2 milyon. Kontento na siya sa 2 milyon lang. Kung gumuho ulit ang building mo, aabot sa 200 milyon di ba? Nagbilang si Yasi gamit ang kanyang mga daliri. So kailan na naman babagsak ang building mo? Huwag mong kalimutang mag-invite kapag nangyari yon. Ano ang kalkulasyon na ito? Galit na galit si Irving.
Gusto niyang tanungin kung nandito ba si Yasi para makipag-ayos o makipag-usap sa kanya, pero naalala niyang malapit na silang mapatay sa isang pagsabog. Bigla siyang natahimik at natahimik. Oh, magkano kaya ang babayaran mo? Nawala ng interes si Yasi na makipag-usap sa kanya ngayon. Ito ay hindi masaya sa lahat. 3 milyon, ito ang aking limitasyon. Itinuro ni Irving ang 3 gamit ang kanyang mga daliri. Natural, hindi niya agad ipapakita ang kanyang huling card. Hindi niya kayang bigyan si Terence ng napakaraming benepisyo ng biglaan, di ba? Kinailangan niyang i-drag ang mga bagay para mai-install ni Yasong ang time bomb. Napaka-selfish, hindi nakakagulat na gumuho ang iyong gusali. If you were to stay this selfish, there's no guarantee na hindi nababagsak ulit ang building mo. Puro gusali lang ang gumuho sa isip ni Yasi, kaya lahat ng sinabi niya ay may kinalaman dito. Kahit mag-collapse, it's none of your business. Galit na galit si Irving. Napakasama ng babaeng ito. Bakit niya pinupuntirya ang gusali ko? Ano ang mapapala niya rito? Siyempre, hindi alam ni Irving na gusto lang ni Yasi na makakita ng gumuhong gusali para sa entertainment. Kung malalaman niya ito, mamamatay ba siya sa galit? Nagulat si Martha, 3 milyon. Tumalon ba ito sa 3 milyon sa isang pagkakataon? Totoo ba ito? Kahit na ang ganitong uri ng taktika sa negosasyon ay gumana. Humanga si Martha. Ganito ba ang pakikipagnegosasyon ng mga mayayaman? Masyado ba siyang outdated? Tinutulungan ba talaga ni Yasi? Pagkatapos nito, hindi na muling naghinala si Martha kay Yasi. Wala na siyang pakialam kung paano umatake si Yasi. Hanggat kaya niyang gawing mas mataas ang kabayaran, iyon ang pinakamahalaga. Nako Shield bro, 3 milyon na lang ang binabayaran nila. Hindi ko na kaya, sayo na lahat. Naramdaman ni Yasi na medyo disente ang ginawa niya sa pamamagitan ng pagtaas ng kabayaran na may $1 milyong. Gayunpaman, parang malandi ba ang mga salita ni Yasi? Hindi ko na kaya. Sayo na ang lahat. Bahagyang namula si Terence. Bakit parang may ginagawa silang malikot, at may nakatagong mensahe sa likod ng mga salitang iyon? May narinig din si Cheryl mula sa pangungusap, ngunit dahil nasa paligid sina Josephine at Martha, pinili niyang huwag magkomento sa sandaling ito. Dahil naiintindihan ni Cheryl, natural din para kay Josephine na matanto iyon. Tinitigan niya si Yasi, hindi alam kung sinasadya niya iyon o ignorante. Laging iniisip ni Josephine na si Yasi ay hindi tanga. She was very calculative actually. Siyempre, si Josephine ay walang anumang katibayan upang ituro iyon, at sa katunayan, siya ay mukhang tanga sa ibabaw. O sige, turn ko na. Nagpanggap si Terence na parang walang alam. Si Martha, sa kabilang banda, ay napuno ang kanyang isip ng $1 milyong pagtaas at wala nang ibang marinig maliban sa paksang may kaugnayan sa kabayaran. Sina Irving, Cody, at Janong ay walang narinig sa pangungusap pati na rin. Lahat sila ay nakatuon kay Terence, umaasa na maaari nilang i-drag ang mga bagay ng mas matagal para i-set up ni Yashong. Okay, Irving, tapusin na natin ang maliit na usapan, itigil ang pagdaragdag ng $1 milyon ng $1 milyon. Ibigay mo sa akin ang iyong pinakamababang presyo. Hindi pa rin alam ni Terence kung ano ang binabalak ni Irving laban sa kanya, natural, hindi niya alam kung magkano rin ang maaari niyang bayaran. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Terence kung bakit gusto siya ni Irving dito. Hindi naniniwala si Terence na inimbitahan siya dito para lang pag-usapan ang kabayaran. Maliban kung may mali sa utak ni Irving, Cody, at Janong. At saka, basta-basta lang na dinagdagan ni Irving ang kompensasyon mula 2 milyon hanggang 3 milyon ang ganoon lang. Tila ang bilang ay maaaring mag-shoot ng mas mataas pa. 5 milyon, iyon ang aking limitasyon, sabi ni Irving. Gayunpaman, mayroon akong isang kahilingan. Anong hiling? Kumunat ang kilay ni Terence. Sa wakas ay nakapasok na sa pangunahing paksa. Huwag na kayong makialam sa relocation project. I give you guys 5 million. You can either give your good neighbor some money or keep it yourself as you want, but you're not allowed to disturb our progress. Natahimik sandali si Irving bago seryosong nagsalita.
768. Huwag makialam sa proyekto ng relokasyon. Hindi makapaniwala si Terence na talagang tinanong siya ni Irving dito. Talaga bang pinagdaanan niya ang lahat ng ito para sabihin ito sa kanya? Upang sabihin na si Irving ay natatakot sa kanya na sabotahe muli ang kanyang plano at gumamit ng sapat na pera upang pasayahin siya, malamang na ito ay kapanipaniwala. Nang makita ang reaksyon ni Terence, naging masaya si Irving sa loob. Hinihintay niya ang sandaling ito. Tiyak na paghihinalaan siya ni Terence kung bentahe lang siya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Terence ang nabali sa kanyang magkabilang binti. Ang pagbibigay sa kanya ng isang bagay para sa wala ay katangahan, hindi ba? Kaya habang binibigyan siya ng pera, humingi ng pabor si Irving. Ang mga bagay ay mukhang makatwiran ngayon. Nais ni Irving na ilipat ang mga tao sa mga slum, at si Terence, ang pinakamalaking banta sa kanyang proyekto sa paglilipat, ay sinuhulan ng pera upang hindi makagambala sa kanya. Ganap na lohikal. Kaya, parang sumusuko si Irving sa napakalakas na lakas ni Terence. Upang mailigtas ang kanyang sariling mukha, binayaran niya si Terence ng isang halaga ng pera gamit ang kabayaran bilang dahilan. Sa ganitong paraan, hindi na maghahinala si Terence sa kanyang tunay na intensyon. Kung hindi, siya ay tretuhin na parang tulala na nabalian ang kanyang mga paa at pantay-pantay ang gusali ngunit binayaran pa rin sila ng 3 milyon bilang medikal na bayad at bibigyan pa sila ng ilang milyon bilang kabayaran. Ito ay ang internasyonal na antas ng idiocy. Ang kahilingan ni Irving ay naglagay kay Terence sa isang mahirap na posisyon. Logically speaking, wala siyang kinalaman sa relocation project, at hindi niya gusto ang pagiging busybody, pero ang pangunahing problema dito ay kung papayagan siya ni Josephine na gawin ito o hindi. Kaya tumingin siya kay Josephine para sa sagot. Naguguluhan din si Josephine. Kung maaari, gusto niyang tumulong si Terence sa mga nangangailangang kapitbahay. Kung hindi pa niya nakilala si Terence noon, malamang na ganoon din ang sitwasyon niya sa mga kapitbahay niya. O mas malala pa dahil tina-target siya ni Irving. Gayunpaman, kahit na ganito ang nararamdaman ni Josephine, wala siyang magagawa tungkol dito. Kasing kakayahan ni Terence, hindi niya kayang alagaan ang lahat, di ba? Napakaraming kapos-palad na pamilya at mga kaganapan. Paano kayang pangalagaan silang lahat ni Terence? Bukod sa ginawa ni Irving na malinaw ang mga bagay. Kung handa silang magbigay ng kabayaran sa kanilang mga kapitbahay ng pribado, ayos lang sa kanya. Gayunpaman, kahit na ipinamahagi ni Josephine ang $5 milyong, napakaraming pamilya sa mga slum. Maaari silang magbigay ng ilang libo para sa bawat pamilya. Ito ay tulad ng isang patak sa karagatan. Dahil dito, nag-alinlangan si Josephine. Si Martha naman ay walang pakialam. Walang kinalaman ang mga isyu ng ibang tao sa kanyang pamilya, di ba? Sila ay mahirap at hindi makakuha ng kabayaran dahil sila ay walang kapangyarihan. Wala silang manugang na katulad ni Terence, sinong masisisi nila? Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sariling mga anak na babae na hindi sapat ang kakayahan. Noong nakahiga pa ang lalaki niya sa kama, walang trabaho, may dumating ba para magpahiram sa kanila ng pera? Nahanap ba nila ang kanilang mga koneksyon sa pamilya? Karaniwan, ang mga slum ay napuno ng mga mahihirap na tao, ngunit hindi lahat sa kanila ay walang anumang koneksyon. Nang ma-accident si Josiah, wala man lang mahanap si Martha na makakausap. Kung hindi, hindi siya magiging walang laman at walang makukuha. Sa kabilang bahagi ng nayon, may isang lalaki na nagtatrabaho sa pabrika ng mga electronics. Ang kanyang paa ay napaso sa kanyang trabaho at nabayaran ng 10,000 matapos mahanap ang ilang mga koneksyon. Binisita ni Martha ang pamilyang iyon at humingi ng tulong, ngunit ang pamilyang iyon ay takot na takot sa gulo. Hindi man lang sila nang ahas na buksan ang kanilang pinto para salubungin si Martha. Kaya't nag-iisip si Martha at lumabas na may conclusion. Ang buhay mo ay wala akong pakialam, kukunin ko ang lahat ng pera at titira sa aking malaking bahay. Bagamat ganoon ang iniisip ni Martha, narito pa rin si Terence. Hindi maaaring siya ang nagsasalita rito habang muli siyang tumingin kay Terence. Oh, sige.
Walang nakitang reaksyon si Terence mula kay Josephine, kaya siya ang nagkusa at nagpasya para kay Josephine. Ngunit huwag lumampas sa kung ano ang dapat nakabayaran. Subukan ang iyong makakaya upang sundin ang executive standard. Ito ang huling bagay na magagawa ni Terence. Ibinigay niya ang kanyang best. Kung tutuusin, kasing kapangyarihan ni Terence, hindi lang niya mapipilit si Irving na bayaran ang bawat pamilya ng 5 milyon, hindi ba? Tiyak na malugi siya sa loob ng ilang araw sa halip na kumita ng pera. Hayaan mo akong muling isaalang-alang ito. Tumango si Irving. Kahit anong sabihin ni Terence, dapat sumang-ayon lang muna siya. Ano ang maaari niyang gawin pagkatapos ng pagsabog? Okay, so kailan mo ipapasa sa amin ang pera? Tumango si Terence. Oh, hihilingin ko sa isang tao na magbukas ng 5 milyong tseke ngayon at ipadala ito sa iyo mamaya, sabi ni Irving. Hindi ba mas mabilis ang online transaction? Bahagyang kumunat ang noo ni Terence. Online transaction, malapit nang lumagpas sa limit ang account ng kumpanya namin for this month. Hindi ba kanina pa namin kayo binayaran ng 3 milyon? Kung papadalhan pa namin kayo ng 5 milyon yon, lalampas na talaga. Nakaisip si Irving ng isang dahilan ng formal kaya't sinabi niya ng buong kalmado at matatag. Oh, tawagan mo ang taong iyon. Kahit na nagdududa si Terence, tumango pa rin siya. Sige, tumatawag ako ngayon. Sagot ni Irving at binigyan ng senyales ng mata si Coldy. Naunawaan ni Coldy ang ibig sabihin ng signal, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Yashong. Hello. Yashong. Nasaan ka? Tumayo si Coldy at pumunta sa bintana para lang hindi marinig ni Terence ang kanilang pinag-uusapan. Coldy bro? Don't worry. Nasa ligtas na lugar ako. Nagpatuloy si Yashong. Naka-install na ang bomba. Kapag na-activate na ang sasakyan, magsisimula ng magbilang ang time bomb. Oh, ihanda mo kami ng 5 milyong tseke at ipadala mo na dito ngayon. Sabi ni Coldy. Okay, papunta na ako. Sagot ni Yashong. Sa katunayan, ginawa ang tawag sa telepono na ito upang matiyak na nakumpleto ang pag-install ng time bomb. Tungkol naman sa tseke, random excuse lang iyon para pagtakpan ang totoong dahilan. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto, pumasok si Yashong sa silid at inilagay ang tseke sa harap ni Irving. Master Bing, handa na ang tseke. Tingnan ko. Tiningnan ni Irving ang tseke. Maayos ang lahat kaya pinirmahan niya ang kanyang lagda at ipinasa kay Terence. Maaari kang tumawag sa bangko upang suriin ang bisa ng tseke. Tumango si Terence at tinawagan ang bangko upang matiyak na maibabalik nila ang cash mula sa tseke. Pagkatapos ng tawag, tumango siya at ipinasa ang tseke kay Martha. Pambihirang abnormal ang ugali ni Irving ngayon kaya kailangan niya maging maingat sa lahat. Kung bakit gusto ni Irving na huwag makialam si Terence sa proyekto ng relokasyon, nakita ni Terence na hindi mapagkakatiwalaan ang dahilan. Sa katunayan, sa buong proyekto ng relokasyon, si Terence ay nanindigan lamang para sa pamilya ni Josephine. Ni hindi man lang niya pinakialaman ang negosyo ng ibang tao. Kaya naman, maayos na natapos ang negosasyon. Hindi kailanman nagkaroon ng intensyon si Irving na panatilihin sila rito habang iniutos niya ang Coldy. Coldy, palabasin si Terence at ang pamilya ni Martha. Okay, Master Bing. Tumango si Coldy at inilahad ang kanyang kamay na parang, pagkatapos mo muna, Terence. Naniniwala akong ayaw mong manatili dito pagkatapos ng negosyong ito, tama ba? 769. Inilagay din ni Coldy ang benepisyo ng negosasyong ito bilang kanyang prioridad. Ginawa nitong mas makatotohanan. Nais niyang papaniwalan si Terence na sinusubukan nilang magkaroon ng kasunduan sa kanya na hindi dapat makagambala sa proyekto ng relokasyon. Sana totoo lahat ng sinabi niyo. Don't play small tricks with me, or else you guys will not end well. Tumango si Terence. Natural, ayoko nang manatili sa gusaling ito. Inakay niya si Josephine, Ginang, Damon, Cheryl, at Yasi palabas ng opisina.
Si Yasi, sa kabilang banda, ay medyo ayaw nang maghiwalay sila. Irving, na-record mo ba ang nakaraang pagbagsak ng gusaling video? Ano? Nagsalubong ang kilay ni Irving. Nakakainis si Yasi. Ay, wala. I think medyo nakakatuwang panoorin, yun lang. Sagot ni Yasi. Hindi. Umalis ka. Galit na galit si Irving habang kumaway kay Yasi na humihiling sa kanya na umalis, naiinip. Nako, sayang talaga. Tandaan mong yayain mo ako kapag bumagsak na naman ang building mo. Sabi ni Yasi na may dismayadong mukha. Huwag na sa susunod. Muntik nang mahulog si Irving sa wheelchair. Moherf asterisk sacker, sinasadya ba niya iyon? Tingnan natin kung sino ang huling tumawa kapag sumabog ang bomba. Yasi. Hinailan ni Cheryl si Yasi palabas at pinigilan siya sa kalokohan. Ito ang teritoryo ng isa, pagkatapos ng lahat. Natatakot siya na baka masaktan sila ni Yasi at magdulot ng malaking problema. Inilabas ni Yasi ang kanyang dila at sinundan si Terence palabas ng opisina, pumasok sa elevator at pumunta sa underground parking lot. Habang ang mga tao sa opisina, sina Irving, Cody, Janong, at Yashong, ay bumalik sa monitor room, pinagmamasdan si Terence at ang barkada sa likod ng screen. Natuwa sila nang makita ang barkada na pumasok sa sasakyan. Hahaha, master na si Terence, ano na kayang martial arts ngayon? Parehas lang. Mamamatay ka sa pagsabog. Humagalpak ng tawa si Irving. Oo, ang pagkuha ng cheque ngunit hindi makaligtas upang mapalitan ang mga ito ng pera. Pagkatapos ng boom, kahit na ang cheque ay masusunog hanggang sa malutong. Mariing tumawa si Janong Su. Si Janong Su ang nagmungkahi ng ideya na gumamit ng cheque sa halip na isang online na transaksyon o cash na formal sa panahon ng talakayan. Hindi nila maibabalik ang pera kung ito ay isang online na transaksyon ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng cheque, ang cheque ay masusunog sa abo. Janong, siguradong tuso ka. Talagang napakahusay ng trick na ito. Hindi lang natin mapatay si Terence, nakakaipon din tayo ng napakalaking halaga ng pera. Pinuri siya ni Irving. Ha, kung gayon kailangan naming ibalik ang mga kredito sa iyo Master Bing, hindi ba ikaw ang nagal-inang sa akin sa katauhan ko ngayon? Hindi kailangan ni Master Bing ang mga kasanayang ito dahil mahusay kang negosyo at kumikita ng malaking pera. Iwanan ang mga pukana at intriga na ito sa iyong mga kababata. Mapagpakumbaba na sabi ni Janong. Yashong, sigurado ka bang walang problema sa time bomb? Tumango si Irving at tumingin kay Yashong. Magtiwala ka, Master Bing. Ginamit ko ang ganitong dami ng TNT dynamite. Ang pagsabog ay maaari pang ang i-flat ang buong gusali sa lupa. Maangas na sabi ni Yashong. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwalang hindi natin siya mapapatay sa pagkakataong ito. Ang tanging alalahanin ay makakaapekto ang pagsabog sa mga taong malapit. Affect people. Walang kinalaman sa atin yan. Sinong nagtanong sa kanila na ay parada ang mga sasakyan nila malapit sa sirang van? They deserved it. Natural, walang pakialam si Irving sa iba. Sa abot ng kanyang pag-aalala, walang mas mahalaga kaysa sa pagkamatay ni Terence. Kung ang mga inosente ay sangkot, kung gayon kailangan nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagkakaroon ng isang kapas-palad na buhay. Tama ka, sino ang nagtanong sa kanila na ay parada ang kanilang mga sasakyan malapit sa sirang van ni Terence? Karapat-dapat silang mamatay. Inulit ni Yashong ang sinabi ni Irving. Itinakda ko ang timer bilang 20 minuto. Ayon sa kasalukuyang kondisyon ng trapiko, mula sa skyscraper ni Irving, hindi sila makakarating sa Starfield's First Hospital, sa villa ni Cheryl, sa unang paaralan ng Starfield o kahit sa pinakamalapit na bangko para kunin ang pera kaya kung hindi itinigil ni Terence ang kanyang sasakyan sa tabi ng kalsada at lumayo, kumpirmado ang kanyang pagkamatay. Good. Hintayin na lang natin ang magandang balita. Tumango si Irving. Siya ay hindi maipaliwanag na nasiyahan. Hindi naman sa ayaw niyang maghayganti, hindi lang iyon ang panahon noon pero dumating na rin ang oras. Paano ito?
Gaano man kalakas si Terence, gaano kakalakas ang isang master, mamamatay ka pa rin sa ilalim ng aking kamay, hindi ba? Matapos paandarin ang sasakyan, bahagyang nag-vibrate ang Jade, nagpapadala ng signal kay Terence. Nagkaroon ng umuusbong na problema. Natigilan si Terence ngunit nanatili siyang kalmado at pinatay ang makina. Tik, tik. Sa loob ng sasakyan, may mahinang tunog. Tunog iyon ng pangalawang kamay sa isang mekanikal na orasan. Bomba ng oras. Iyon ang pumasok sa isip ni Terence. Bagamat mahigit isang buwan nang dumating si Terence sa lungsod ng Starfield, hindi pa rin niya makalimutan ang malupit na buhay sa larangan ng digmaan. Walang paraan na makagawa ng tunog na tulad nito sa loob ng isang kotse at kahit ang Jade ay nagpadala sa kanya ng signal. Natural, alam ni Terence na may mali. Sa isang nanosecond, napagtanto ni Terence na ang tunay na intensyon ng Irving na imbitahan siya sa negosasyon ngayon ay para sa sandaling ito. Sa panahon ng negosasyon, lahat sila ay naging masunurin at sabay na inutusan ang isang tao na maglagay ng time bomb sa ilalim ng kanyang sasakyan. Kaya naman, kapag pinaandar na niya ang makina, nagmamaneho palayo sa gusali, ang bomba ay magti-trigger kapag natapos na ang oras, na pinapatay ang lahat kabilang ang kanyang sarili sa kotse. Ang scheme na ito ay talagang medyo mahusay na binalak. Naunawaan din ni Terence kung bakit ayaw ni Irving na gumamit ng online na transaksyon ngayon at gusto niya ng tseke. Sa panahon ng pagsabog, ang tseke ay masusunog din at maging abo. Sa ganoong paraan, maiipon pa niya ang kanyang pera sa bangko at walang mawawala. Hindi naman talaga tanga si Irving. Malamig na ngumiti si Terence nang mamulat siya sa realisasyon. Hinihiling sa kanya na huwag makialam sa proyekto ng relokasyon. Iyon ay isang magandang dahilan din talaga. Kung hindi ganoon ka-alerto si Terence, baka nabitin siya. Ngunit sa kabutihang palad, si Terence ay hindi kailanman naniwala sa mga salita ni Irving kahit sandali. Siya ay nanatiling maingat sa lahat ng oras na ito. Nang walang anumang reaksyon, pinaandar muli ni Terence ang makina, lumabas sa parking lot at pumasok sa pangunahing kalsada. Mabilis niyang inihinto ang sasakyan sa kanto ng kalsada. Ito ay isang blind angle para sa gusali, hindi nila ito makita ng malinaw sa gusali. Isang masamang plano na ang lumabas sa utak ni Terence kaya hindi niya pinayagan sina Irving at Goldie na malaman kung ano ang kanyang binabalak. Sa katunayan, si Irving at Goldie ay nakaupo sa tuktok ng mundo, pakiramdam na maluwalhati ang pakikipaglaban. Hindi na rin nila napansin kung saan patungo si Terence dahil hindi na ito mahalaga, hindi siya posibleng makatakas sa kamatayan. Kaya ano ang punto ng pagpansin sa kanya? Paano kung hahanapin sila ng mga pulis kung masyado nilang napansin? Hindi magandang ideya iyon. 770. Hindi naniniwala si Irving na may magagawa ang mga pulis dahil walang ebidensya. Sa kanyang katayuan, walang sino man ang maaaring sisihin sa kanya. Gayunpaman, ang pagkuha ng atensyon ng pulisya ay hindi kailanman isang positibong bagay, alinman. Okay na ba ang lahat? Tanong ni Josephine nang iparada ni Terence ang sasakyan sa kanto ng kalsada. Wala. I think there's something wrong with the car. Let me check. Natural, hindi babanggitin ni Terence ang tungkol sa bomba sa kotse. Ayaw niyang magdulot ng gulat sa loob ng mga ito. Siyempre, hindi nagmamadali si Terence at hindi siya natakot na sumabog ang bomba anumang segundo dahil alam niyang hindi mga tanga sina Irving at Goldie. Hindi nila itatakda ang timer sa ganoong kaikling panahon. Paano na lang kung hindi pa masyadong nakadrive si Terence at sumabog ang sasakyan sa parking lot nila, hindi ba sila tulalo kung nangyari iyon? Pwede ka bang kumuha ng mas magandang kotse? Hindi kailanman naniwala si Cheryl sa sirang van ni Terence. Mamaya na siguro ako makakabili, o sa susunod na sasakyan mo o ni Yasi ang gagamitin ko. Ngumiti si Terence at nagkibit balikat. Nako, pwede mo nang i-drive ang S5 ko. Walang pakialam si Cheryl sa mga sasakyan. Hindi niya gusto ang mga ganoong bagay at hindi siya mapakali kung si Terence ang magde-drive nito. Gayunpaman, sa kahabaan ng kalsadang ito, ang kalagayan ng isip ni Josephine ay nagbago ng husto. Napagtanto niya na dapat siyang magkaroon ng puso ng pasasalamat. Hindi siya makaramdam ng pananakot kung mayroon siya.
Maaaring makatulong sina Cheryl at Yasi na gawing mas mabuting tao si Terence. Bakit niya siya pinigilan? Tsaka may hindi maiiwasan kahit ipilit niya. Ang tanging magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya upang maging kapaki-pakinabang kay Terence. Pagkababa ng sasakyan, tiningnan niya at nakita ang nakatime na bomba sa ilalim ng kotse. Isa itong lumang istilong nakatime na bomba, ang pagtanggal nito ay dapat na isang piraso ng cake. Ngunit sa Avalon, sa isang lugar tulad ng Starfield City, talagang kapuri-puri ang paggawa ng bombang tulad nito dahil mahirap hanapin ang high-end na electronic bomb. Sa ganitong sitwasyon, ito ang pinakamahusay na maibibigay nila. Sinuri ni Terence ang natitirang oras. May 17 minuto pa ang natitira, malamang na itinakda ng kalaban ang timer bilang 20 minuto. Matapos malaman ang natitirang oras, hindi na nag-abala pa si Terence na hawakan ang nakatime na bomba at wala rin siyang balak na lansagin ito. Bumangon si Terence sa kotse at muling pinaandar ang makina. Okay. Tanong ni Cheryl. Ha, dadalhin ko kayo sa magandang palabas mamaya. Pinaandar ni Terence ang sasakyan at dahan-daang bumalik sa main track. Oh, magandang palabas. Anong palabas? Gusto kong manood. Naalimpungatan si Yasi nang marinig niya ang magandang palabas. Ang palabas na pinakagusto mong panoorin. Nalaman ni Terence na may nakatagong talento si Yasi. Siya mismo ay maaaring maging isang propeta. Halos lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo. Ang palabas na pinakagusto ko. Nagulat si Yasi. Hindi niya maintindihan ang tinutukoy ni Terence. Tingnan natin mamaya. Ngumiti si Terence. Si Cheryl at Josephine ay bahagyang nag-alinlangan. Hindi rin nila alam kung ano ang tinutukoy ni Terence. Bagamat gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari, dahil hindi direktang sinagot ni Terence ang tanong ni Yasi, hindi nila nakita ang pangangailangang magtanong pa. Nagmaneho si Terence patungo sa isang lugar na sapat ang lawak upang makita ang kabuuan ng skyscraper ni Irving. Medyo malayo ang lugar na ito sa building. Nagkaroon ng isang tiyak na distansya. Natakot si Terence na kung sila ay masyadong malapit sa skyscraper, ang mga babae ay maaaring masugatan sa epekto. Nakahanap ng angkop na lugar si Terence at inihinto ang kanyang sasakyan. Bakit ka huminto dito? Tanong ni Cheryl. Shield bro, kailan tayo manunood ng palabas? Tanong ni Yasi. Eto, nanunood kami ng palabas dito. Sagot ni Terence. Bumaba ka muna sa kotse. Dito. Tumigil sina Josephine at Cheryl, ngunit si Yasi ay tuwang-tuwa na tumalon pababa ng kotse at tumingin sa paligid. Oo, dito. Tumango si Terence. Dito, tingnan mo ang skyscraper ni Irving. May magandang palabas mamaya. Gustong magkomento ni Cheryl, ngunit pagkatapos niyang makita ang kumpiyansa sa mukha ni Terence, bumaba siya ng kotse kasama si Yasi, hindi nagtatanong ng kahit anong tanong. Hinaila din ni Josephine si Martha pababa ng kotse. Nawala si Martha, sunod-sunod na tanong ang ibinato kay Josephine. I don't know. Pero sabi ni Terence, ay treat niya tayo sa isang show. Manood tayo. Sinabi ni Josephine sa kanyang ina. Sa totoo lang, lihim na naisip ni Josephine kung ano ang gagawin ni Terence. Baka may gagawin ulit si Terence laban kay Irving. Ito ba ay magiging mapanganib? Nais ni Josephine na balon si Terence na mag-ingat, ngunit pagkatapos makita ang ngiti ni Terence, nilunok niya pabalik ang mga salita sa kanyang tiyan. Maghintay ka muna dito. Hindi bumaba ng sasakyan si Terence. Anong ginagawa mo? Huwag kang makinig kay Yasi. Medyo nag-alala si Cheryl. Hehe, may ibinabalik lang ako kay Irving. Nakangiti si Terence habang pinaandar niya ang kotse at dahan-daang gumagalaw patungo sa skyscraper ng Irving. Cheryl sis, sabi ni Shield bro, ay treat daw niya tayo sa isang show. Ano ba ang dapat nating panoorin? Tumingin si Yasi kay Cheryl at nagtanong na may nagtatanong na mga mata. Hindi ko alam, di ba sabi niya tingnan mo ang skyscraper ni Irving? Itinuro ni Cheryl ang gusali. Oh, hindi naman naglalagay ng bomba si Shield bro sa building ah. Ho ho ho, lovely.
Ang pag-iisip sa lahat ng mga posibilidad ay nagpasaya kay Yasi. Shield bro is just way too nice to me. Yasi loves you the most. Napatingin si Cheryl kay Yasi. Ano na naman ang ibinubulong mo? Wala naman. Yasi shut her mouth up. Sumimangot si Josephine. Ano ang naisip nitong si Yasi na ginagawa niya? Ganun ba talaga siya kawalan Jie? Blurting out kahit ano bilang siya wished. Kahit ako ay wala akong lakas ng loob na sabihin iyon ng malakas. Gayunpaman, si Terence ba ay talagang naglalagay ng bomba sa gusali? Ang damdamin ni Josephine ay nagsabi sa kanya na si Yasi ay tama. Hiniling nga ni Terence na manatili sila at tumingin sa skyscraper. Dapat may nangyayari sa building. Ngunit bakit gusto ni Terence na maglagay ng bomba sa gusali? Talaga bang ginawa niya iyon para lang kay Yasi? Alam ni Josephine na si Terence ay hindi isang mababaw na tao, ngunit habang tinitingnan niya si Yasi ng malapitan, siya ay talagang isang napakakagiliw-giliw na babae. Kung lalaki siya, baka nahulog na ang ulo niya sa kanya. Tumpak na kinakalkula ni Terence ang oras. Pumasok siya sa parking lot ng 5 minuto na lang ang natitira. Pagkababa ng sasakyan, direktang nilock ni Terence ang kotse at tumakbo palabas ng skyscraper ni Irving. May palihim na malamig na ngiti sa mukha ni Terence. Sinusubukan akong patayin ng bomba. Mangyaring tamasahin ang bomba sa iyong sarili. Kasabay nito, sa loob ng monitoring room sa ikalawang palapag ng skyscraper ni Irving, si Irving at ang barkada ay labis na nasiyahan sa kanilang sarili. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.